Hello guys! Welcome back to my channel! Hindi ka pa din dividend investor? Anong strategy ginagawa mo? Sa video na to, sasabihin ko sa inyo 10 powerful reason kung bakit kailangan mag-switch ka na to dividend investing. Welcome back! Ayan! Bakit kailangan magpalit ng strategy? Bakit kailangan mag-dividend investing? Sasagutin ko po sa video na to kasi madalas po, no, may mga nakakausap po kasi talaga ako, mga kaibigan, katrabaho, ganyan po. Madalas ganito conversation eh. Pag sinasabing binibrot ko yung dividend investing, sabihin nila, ayoko niyan, bata pa ako. Gusto ko growth ako. Index ang kukunin ko, mutual fund, index, ganyan. No, kaya lang, however, mga nakakausap ko, index na sila ng index, sa bibig din nila nanggagaling na after 6 years, 8 years, 10 years, yung portfolio nila, nagkakabot na sila ng ulo at umiiyak na sila kasi 10 years na, 8 years na, no, wala pa rin kinita. Medyo, yung iba pa nga negative pa eh, paano yan? Kayo, ikaw kasi makulit ka, ako din, ganyan din dati, akala ko, walang kwenta dividend investing, kaya lang kailangan eh. Kasi sabi nga po ni John Lim, no? Ayan, nakakwentuhan ko po si John Lim, no? Nung nag-meet up kami minsan. Sabi niya talaga sa Pinas, no? Sa US maaring hindi ganon, pero sa Pilipinas talaga, no? After so much thinking and consideration, dividend investing talaga ang the best sa Pilipinas po. At pag-usapan po muna natin para klaro po, ano ba ang dividend investing? Dividend investing involves investing in stocks with a particular focus on regular distribution of company's income to shareholders known as dividends. Ibig sabihin, ang binibili mong stock, yung nagbibigay lagi ng dividends, yung consistent magbigay ng dividends at yun lang ang pinapansin mong stock. Pag hindi nagbibigay ng dividends, ay hindi mo papansinin. Ganon. Pero para po sa akin, hindi po enough ang definition na yan. Masyado pa siyang broad para sa akin, pare. Kailangan lagyan pa natin ng twist, kailangan lagyan pa natin additional condition, kailangan higpitan pa natin, no? I-narrow down pa natin sa papaanong paraan. Ang mas gusto ko, nagbibigay ng regular dividends pero hindi lang ganun. Dapat nakikita din natin, lumalago pa yung dividends. Bakit? Kasi ang gusto natin, hindi lang nagbibigay ng consistent dividends, lumalaki pa ang binibigay na dividends. Siyempre, mukha ka lang ang pera. Siyempre, gusto mo mas marami in the future, parami ng parami. Ganon, lumalagoon. Kasi kung hindi lalagoon negosyo, hindi lalaki ang pera. So, doon ililimit pa natin yung universe. Ayaw natin ng mga stagnant. Gusto natin growing. More money in the coming years and decades. Ganon. Alright? Maliwanag po ba? Yun ang definition ko ng dividend investing. At of course, value investing po tayo. Sabi nga nila PSE Warrior, nila Investing PH, yan, no? Don't overpay. Bilhin mo po kapag mura yung dividend stock, no? Hindi mo po kukunin ng mahal yan. Mag-aantay ka na ma-target mo yung gusto mong presyo. At bago tayo tumuloy, konting ads lang po muna. Join po kayo sa aking Patreon page, no? May mga exclusive video po akong ilalabas po dyan para po sa mga Patreon member. Makakatulong po kayo sa video ko, sa vlog ko, and of course, sa paggagawa ko ng mga dividend investing tool na libre para sa public. At join po kayo sa aking Facebook page ko. Konti pa lang ang follower ko. Sumasagot po ako dyan. At kung may mga tanong po kayo, magkwentuhan po tayo dyan. At balik na po tayo sa topic natin. 10 benefits. Umpisa na po tayo. Number 1, hindi po muna pera. Mga mukha kasi tayong pera. Kayo din, no? kaya dividend investing gusto nyo kasi mga mukha kayong pera. Hindi ganon. Hindi pera muna. No? Safety muna. Safety. Kaya po tayo nagdi-dividend investing po kasi number 1, ang gusto natin, we catch fundamentally sound company. Kailangan maganda ang fundamental. At pag nagdi-dividend investing po tayo, mas malaki ang chances na pupunta po tayo sa mga stock na napaka-safe kasi
fundamentally sound. Nakakuha po ba natin? Nanggigigil na ako no? Kasi bakit fundamentally sound? Kaya nga nakakapagbigay ng dividends yan eh. Kasi proven na ang business model niyan. Laging may revenues, laging may kita. Kumikita at may extra na cash. Kaya nakakapagbigay ng dividends kasi nga may extra na cash. Ano ba mas magandang company? Yung may extra na cash o yung company na namomroblema sa cash? Wala nang pampasahod sa empleyado, wala nang pambayad sa supplier. Ano ang mas magandang company? Yung may cash. Yung may extra cash. Kaya ka nabibigyan ng dividends yan kasi nga sobra-sobra ang cash niyan. At yun ang gusto nating company. Yung sobra-sobrang daming pera. Okay, maliwanag po ba? Ganun lang kasimple po yun eh, no? Okay, nakukuha po ba natin? Profitable, may cash flow at may pambayad sa utang. Lumilit pa utang yan o minsan wala na nga utang yan kasi sobrang daming cash yan. Sa sobrang laging may extra cash bawat taon yan, naubos na nila lahat ang utang nila, nabayaran na nila lahat at sila pa nagpapautang, sila pa nag-i-invest, no? Ganon! Alright, number 2 na po tayo. Easier analysis. Mas madaling mag-analysis pag nagdi-dividend investing. No? Kasi minsan po ganito ang dilemma natin. Yung kausap ko yung sa work. Sa work ko po. No? Hindi ko po sasabihin ko sino. Medyo mataas yung position niya sa trabaho ko. No? Ayan. Talagang hirap na hirap siya mag-invest. Bakit siya nahihirapan mag-invest? Kasi ang hinahanap niya, sinong stock ang lilipad. Ganon din yung kaibigan ko na nasa Singapore. No? Nagkukwentuhan kami, nahihirapan ako mag-jive yung utak namin kasi pinipilit niya talaga malaman sinong stock ang lilipad. Ang hirap po nun, sinong stock ang lilipad, napakahirap. Ayan nangyayari, minsan nanguhula na lang o minsan naman nakatungangan na lang tayo, hindi tayo makapag-invest kasi ang hirap. Ang hirap makachamba ng stock na lilipad pero mas madali pong maghanap ng stock na maganda magbigay ng dividends. Yung simple lang ang business model. Tapos susundan mo lang kung sino yung palaki ng palaki ang kita. Kahit pa konti-konti. Basta every year nakikita mo palaki ng palaki yung kita, palaki ng palaki yung dividends. So walang masyadong utang, palaki ng palaki yung free cash flow. Mas madali. Mas madali. No? Hindi nga yan biglang lilipad, no? Pero habang dumadaan ng panahon, hindi mo napapansin, payaman ka na ng payaman. Kaysa naghahanap ka ng one time, big time, dito ka na sa sure ball, slowly but surely, sure ball ka naman. Number 3, less stressful po pag nagdi-dividend investing ka, Kasi akala po ng marami, lalo yung mga hindi wala pang alam sa stocks, no? Kasi makakausap, puro mga trader, no? Akala nila pag sinabi yung stocks, bantay ka ng bantay sa graph, no? Lagi ka nanginginig. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, no? In love ka sa chart mo. Ganon, laging ninenervous. Hindi mo kailangan ganon sa dividend investing, no? Hindi mo kailangan sundan yung price. Wala kang pakialam sa price kasi napili mo na yung wonderful stock. Confident ka na maganda yung stock na nabili mo. No, maganda yung management. Nabili mo rin ng hindi mahal, mura mo nabili. Ano ba problema mo? Wala na, pwede mo nang hindi mantayan yan. Kasi aantayin mo na lang yung mga good news na dumating, mga good news. Kasi maganda yung management, maganda yung business. Natural yung mga management yan, naghaharap ng magagandang deals yan. Talagang yung kukote nila, pinupukpok nila ng martilyo araw-araw, kakaisip ng magandang deals, magkakaroon ng magandang deals yan. Ganon, no? So just wait for good things to happen, no? Wait for your annual dividends na lang. Ganon, kasimple po yun. Number 4, natutulungan ka maging long-term ang mindset mo, ang mga naging success. Take note po, no? Basahin niyo po, magbasa-basa po kayo ng mga naging successful po sa stocks. Yung pinababayaan po yung stocks po nila. Hindi po yung in and out, in and out, in and out. Binili yung stock sa 100, binenta sa 140, binili ulit sa 160, binenta sa 200, binili ulit sa 220, binenta sa 300, no? Yun, ang mga yaman po talaga, yung iniiwan lang po. Hindi po yung timing ng timing. Ang hirap po ng timing. Pero yung titingin ka ng wonderful, tapos pababayaan mo lang, mas maganda po yan, no? With dividend investing kasi yung mindset mo, salary replacement Sana isang araw, yung dividends, makakover na lahat ng expenses ko. Ganun ka kasi mag-isip, no? So, inaantay mo na dumating yung araw na yun at nakikita mo talaga taon-taon pataas yung dividends mo. Naaabot yung pangarap mo. So, mas nagiging long-term ang mindset po natin. Naintindihan niyo po ba? Nabubulol na tuloy ako. Number 5, hindi po ito naiisip ng karamihan, no?
pag nagdi-dividend investing po kayo, kaya nyo pong mag-commit na mas malaking capital. Dito na po naghihiwalay ang buto-buto po ng mga active trader, mga speculator sa mga totoong long-term investor. Kasi po, kapag kayo po ay nagte-trading po, no? Or nag-speculate po, mahirap po talaga mag-commit ng malaking capital. Talagang nililimitahan mo yan hanggang dito lang ang capital na nilalaro mo. Kasi ganun eh. Ganun talaga. Pero pag kayo po, nakafocus kayo sa strong fundamentals at nabili nyo ng magandang presyo, nandun ang confidence mo eh. Confidence ka. Buo ang loob mo na maglabas ka at i-commit mo talaga ang malaking capital. Bakit? Fundamental eh. Naiintindihan mo na maganda at solid ang pinasukan mo at may cash flow na pabalik eh. No? Kaya kayang-kaya mo, no? Paano ka magko-compound ng palaki kung takot ka na lakihan ng kapital mo? Napakahirap po niya. Number 6, dividends is an insurance. Matagal ko lang po sinasabi po yan, no? Malakas po ang value trap sa Pilipinas. Hindi po pwedeng basta value investor ka lang. Ano mo, nabili mo ng mura, no? 5 taon, 10 taon, wala pa rin nag-a-agree sa'yo. Hindi ka maka-exit, ipit ka. Ayun, dividends can cure that kasi may cash flow. At habang nag-aantay ka, di ipon ka lang ng ipon ng dividends mo. At yung dividends niya, dadating ang time makaka-attract po ng future investor. Number 7, protection from emotion. Mahirap ang emotion. Mahirap po, kalaban po ng lahat ng investor po yan. Yan ang nagiging dahilan. Kaya we buy high, we sell low. Lugi. Pero pag palaki ng palaki yung dividends mo, ang sarap ng pakiramdam, no? Hindi ka kakaba-kaba at hakayaan mo lang ang portfolio mo. Number 8, very, very important, efficient use of your time. Kaya, mas madali ang analysis, no? At long-term ka. So, once na na-identify mo, halimbawa, ito nagustuhan mo, no? Si Globe, si Metrobank. Halimbawa lang, no? Nagustuhan mo siya at nabili mo ng magandang presyo, no? You leave it alone for many years. Wala kayong gagawin. Wala na. Hahayaan mo lang siya. So, napaka-efficient sa time mo. Hindi mo siya binabantayan ng araw-araw at wala kang pakialam sa kanya araw-araw. Tinitingnan mo na lang yung quarterly or annual report. Anong nangyayari? Nasusundan ba niya yung sa tingin mong yung ini-expect mong takbo ng negosyo? No? Ganun lang gagawin mo. Quarterly or annual lang. Ganun mo lang siya titingnan eh. No? Hindi kailangan araw-araw. Hindi kailangan weekly. That's it. And you have more time to do other things. Magjowa ka, lumandi ka, kumarengking ka, go! Kasi may oras ka, no? Mag-hobby ka. Alright, number 9, it feels good. Ang sarap sa pakiramdam, tumanggap ng dividends, lalo na pagpalaki ng palaki. Okay, huwag ka kasing napaka-ano nyo kasi. Akala nyo, ang liit-liit. Ngayon, maliit yung dividends mo. Pero wait mo ng 10 years. Wait mo ng 10 years. Iiyak ka sa saya. Talaga mahahappy ka. Number 10, compounding po talaga. Makakapag-compound ka consistently. Kasi magiging consistent ka eh. Long-term ang mindset mo. So, mas maganda ang chances mo. You stick around for decades na talagang nagko-compound ka ng wealth mo. Slowly but surely. Ang problema po talaga ng compounding. Kaya marami pong bumibigay sa investing kasi the first 10 years, hindi mo mararamdaman ng compounding. Parang ang late-late ng kinikita mo. Ang magic po niya nangyayari after 10 years. Doon mo mararamdaman na ang sarap. Ang yaman ko na. Yay! Alright. Ayun po ang 10 benefits. Sana po may natutunan po kayo, no? Ayan. So ano na? Dividend investing ka na ba? Pakishare naman po ang thoughts po ninyo kung may natutunan kayo sa video na to. Disclaimer! Basahin nyo na mga disclaimer. Katuwaan lang po ito at entertainment. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Comment kayo sa baba. Kwentuhan tayo. God bless. To God be the glory. Happy investing. Bye.